Napadaan ako dito sa kalsadang ito at itong kalsadang ito ay hindi ko pa nadadaanan. Nag-deliver ako ng groceries bandang dito at ito nga nakita natin itong abandoned house. Kung mapapansin natin, itong abandoned house na to ay halos katulad lang nung abandoned house na iblinag ko na ang pamagat ay ang abandonadong mansyon sa gitna ng bukid. Yung itsura nito sa labas halos ganun na ganun. May pagkakaiba rin. Kasi yung bahay na yon may porch siya, pero dito wala siyang porch. Tsaka yung shape ng bahay na yon iba, pero yung kahoy nito parang katulad lang noon. So eto yung itsura ng labas ng bahay. May nakita tayong bahay sa may bandang gilid ng bahay na to. Kung makikita nga natin ay talagang nakabukas ang dalawang pintuan. Marami sa atin ang nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Pero ang nakakapagtaka, marami din ang inaabandonang bahay dito sa United States. 2 oras ko nang hinahanap yung pinaka-address nito. Nakita ko na ang totoong address nito. Pero ang nakakapagtaka, walang lumalabas sa Google. May picture lang pero bukod dun wala na akong makita. Yung ganitong klase ng bahay, masasabi natin na talagang inabandona. Kasi sa makikita nga natin, wala nang mga gamit na nandito. Yung mga ceiling ay unti-unti nang bumabagsak yung iba at yung itsura ng mga pader ay unti-unti nang nababakbak. Yung ganitong klase ng bahay, parang ginawa to noong 1900 pa. Ang hindi lang natin masabi ay kung kailan to inabandona. Pero mukhang medyo matagal na din. May mga ilang gamit tayo ditong nakita. Mga baso, mga gamit sa mga pagluluto. Parang ang ganda rin ng pinaglalagyan ng harina nila. Mukhang antik na rin. Dito naman sa kabilang side ng bahay, ganito na yung itsura. May nakita tayo ditong weed whacker. Ito yung ginagamit sa pagkakat ng damo. Iniwan lang din nila dito sa may sahig ng bahay. Ito yung pinakaunang kwarto. Yung mga ganitong klase ng bahay, mostly nakikita natin sa mga masukal na area talaga. Ang isa sa dahilan kung bakit naiiwan na ganito yung bahay, kapag namatay na yung may-ari. At maaari din na hindi na nila naibenta itong bahay na ito. Pwede pa naman ma-renovate yung ganitong klase ng bahay, pero mukhang malaki-laki na rin talaga ang magagastos kapag ganito yung inire-renovate nila. May nakita tayong hagdan papunta sa taas. Tinapakan ko muna at tiningnan ko kung okay pa itong tapakan. Itong hagdan na to ay mukhang matibay pa naman. Dito nga sa pinakataas ay halos ganun din katulad sa baba. Nababakbak na din yung pader at saka yung ceiling ng bahay ay nandito na sa may flooring nila. Nakita nga natin dito na wala na ding mga gamit. At yung pinaka-ceiling nito sa pinakataas ay talagang nabubulok na rin. Maraming nagtataka kung bakit ang mga bahay dito sa US ay gawa sa kahoy. Mostly naman kasi talaga ng bahay dito ay gawa sa kahoy kasi may winter po dito. At kapag may winter ang isang lugar, mas magandang gamitin ang kahoy kasi ito ay nalalagyan ng insulation. Para kapag malamig ang panahon, ito ay mananatili pa rin na warm at hindi masyadong malamig katulad ng simento. Sa flooring ng bahay may nakita tayong maliit na butas. Hindi ko sure kung para saan yon, pero hindi naman to mukhang CR. May nakita rin tayo dito na maliit na dresser. Ang ganda ng itsura ng pagkakahoy ng dresser na to. Parang antik na antik ang dating. May nakita rin tayong kumot dito sa may sahig at another pinto dito. Tapos may bintana rin tayo ditong nakita. May nakita rin pala ako dito na isa pang pintuan papunta sa pinakataas. Pero hindi na ako pumasok kasi alam kong hindi na matibay tapakan yan kasi nga sira na yung pinakabubong nito. Mostly ng mga abandoned house na nakikita ko kapag sobrang tagal na, hindi ko na makita ang information sa Google. Yung ibang bahay kasi, ilalagay mo lang yung address sa Google, makikita mo agad kung kailan siya ginawa, kung kailan siya nabenta. May mga ganong information. Pero kapag yung ganito, sobrang tagal na wala ka talaga makita. Kapag nakakakita ako ng mga ganitong klase ng bahay, isa lang ang pumapasok sa isip ko na may masayang pamilya na nakatira dito noon. Pero darating at darating ang panahon nang lahat ng iyon ay magiging kwento na lang.